Good morning ulit mga kasalakot. So, kung nag-aabang lang tayo, no? Tambay lang muna tayo dito. Hindi pa kasi namin din ito makakabit. Actually, makakabit na namin siya. Itong ating sticky paper. Pero dun sa left and right na table namin, wala kami mapagtalian pa kasi. So, isipin ko pa kung paano namin itatali. So, stay lang muna sila dyan. So, ginagawa ko ngayon, ang gagawin natin ngayon is si-set up natin tong, not really set up, no, kasi wala pa tayong table eh. Itong ating future Dutch bucket na system. So, ang ginawa ko pala is bumili ako ng um, ice bucket. So, I think ito yung pinakamalit na ice bucket. Malit lang siya. Ang size niya is, sukatin natin, no? Pero ilang inches lang ito eh. Halos 10 inches lang from bottom. Ayan, kulang 10 inches. Kasi yung lapad niya dito sa 10 inches, 10 by 10. Pero ito feeling ko 9 lang to. Ay, ganun din. 9 and a half. So, halos, yun lang. Kasi, so 10 by 10 lang to. Ang lapad niya. Ang kapal pala, sorry. I think 5 lang yung kapal nito. Kaya, 7. Ayan, so yun na yung dimension niya, no? Ayan. So, ang cost nito is 99 pesos. Ano? So, nakita ko kasi habang nandun ako sa Barato Trading dito sa Karkar, naghahanap talaga ako ng magandang container, no? Na mura at matibay, hindi kapitin ng init. Mga ganun yung kino-consider natin. At madali din siyang i-set up. Okay? So marami akong nakitang container, may mga paso doon na magaganda, mura, 35 pesos isa, pero manipis, no? Kasi ang paso pwede naman natin gawing pan-touch bucket 'yon, basta wala lang siyang butas sa ilalim. No, marami kasi ako nakita doon eh. 35 pesos, manipis. Ang problema, wala silang stock. So okay sana 'yon. Ang isa lang din siguro problem ko doon is manipis siya. So I'm not sure kung ano. Tsaka may groove. So baka hindi ko siya malagyan ng ganito properly. By the way, ito pinambutas ko lang talaga to. Hindi yan yung lalagay ko siya. Ayan. 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 Binutas ko lang siya ganyan. Para medyo haom ba? Masikip siya. Okay? So, kung paano ko siya binutasan, simple lang, no? Ang dali lang niyang butasan eh. Ito. Gumawa lang din ako ng half inch. Tinusok ko lang talaga siya doon. Tara ko ata isa. Ito. Dalawa lang kasi binili ko kasi nga gusto ko muna siyang i-test. If ever na okay yung ano niya, edi tuloy natin to. Bili tayo ng siguro 16 pieces. Mahal naman yan, 16 pieces, so 1,600. Yeah, pero isang beses ka lang naman kasi bibili. And reusable siya. At the same time, aesthetic din. Okay, so ang palano kasi natin is ganyan na Dutch bucket. Magkatabi sila. Yan. So gawa tayo ng siguro 8 hilera na to, tapos tapatan. So bali makakapag tanim tayo ng mga 16 pieces na halaman. Okay, depende sa klase ng halaman, no? Kasi pwede naman natin itong gawin dalawa dito, dalawa. Pero ang bala ko itanim dito is mga fruiting. Pwedeng pipino, pwedeng cherry tomatoes. Okay. Ayun, and kung ano pa. Kung ano-ano pa. Bunching onions. But more on yung medyo malalaking, mga medium size na mga crops. Yun yung nalagay natin dito. Okay, sige tara, butasan natin tong isa, no? Susukat lang tayo ng 2 inch galing dito sa baba. So 2 inch. Actually sobra to ng 2 inch kasi kino-consider ko yung kapal ng bottom. Ayan. So may explain natin kung bakit may butas pala yan dyan. Okay, so switch lang ako. Ayan. Ayan, para mapakita ko sa inyo, no, mga kasalakot. Dilim.
Ayun. Pasensya na kasi wala tayong stand ng cellphone. Okay, so ika naman, no? Pero nagbabago yung lighting. Pero carry booms lang yan. Okay. Sandal-sandal lang yung cellphone natin. Yan. So, gagawin lang natin is sukat lang tayo ng 2 inch. So, actually ito teka, may binabasa akong chat. Okay, so again, bakit ito yung kinonsider ko, no? Kasi nga, styro siya, hindi siya kapitin ng init. Okay, gusto ko rin yung shape niya. Gusto ko kasi nung may mga edges, makanto. Parang panga natin, pero kasi madali siyang i-arrange. Kapag bilog naman kasi, nahihirapan akong i-arrange. So, ito ang kinuha ko. Okay, so nasa preference lang talaga, no? Ang importante may container kayo. Yun lang. Marami naman ng videos ng Dutch bucket dyan. Ayan, so sukat na tayo ng 2.5. 2.5 kasi kinukonsider ko yung, again, no, yung ayan, sukat tayo 2.5. Ayan, para ma-mark natin, push lang natin to. Ayan, so meron na tayong marka. So yan yung gitna ng 2.5 natin. So gumawa muna ako nito, lihod, para sentro lang natin. Tapos tusukin na natin dito. Ayan. Push nyo lang. Okay, putulin natin to. Okay, so medyo malaki pa yung ano. Ayan, malaki to kumpara dito, so hindi masyadong magkasya. So yung ginagawa ko is kumuha muna ako nito, same lang size lang nito, 1/2 lang din, tapos may patusok. So ginaganyan ko muna siya. Yan, nalagyan ko lang muna ng ano ba, ng indentation lang. Then balik tayo dito sa ano, para madaming proseso. Ayaw ko kasi ng maluwag siya kasi mapaparami tayo ng sealant. Tsaka gusto ko na pag pinasok siya, fit na fit. So ganyan na natin. Make sure na pigilan natin sa likod. Then pasensya na sa tunog. Ganun talaga eh. Sakit sa ting. Kanina din ngiwi din ako ng ngiwi eh. Ayan. Okay, para hindi masyadong maingay, no? I-ano na lang natin to. Ito na lang gamitin natin, may patusok. Ayan. Ayan. Pasok na natin. Ayan niya. Tignan niyo yung fit niya. Diba? Ang ganda ng fit. So ganyan yung loob. Ayan. Pero lalagyan natin to ng elbow sa loob. Wala ako elbow. May binili akong elbow na ano yan, separate. Saan na yung elbow? Kasi bumili ako ng elbow para talaga lang dito. I think na-mix up na siya. Ito na lang muna. Gamitin natin to. Ang sample lang naman. Hanapin ko na lang mamaya. May elbow tayo. Lalagay natin siya dito sa loob. So, ganyan yung magiging itsura niya. Ayan. So, bakit may elbow? Okay, kasi iniiwasan. Akala ko may tao dun sa kabila. Bakod. So, iniiwasan kasi natin na yung mga cockpit, solids is ma-drain out din. So, kapag may elbow tulad yan, hindi makakapasok. May makakapasok pero minimal lang yung mga solids.
Then, isisilang natin siya dyan. Pwede silicone sealant, epoxy. No? Pero pag epoxy yata, natutunaw siya. Baka kainin siya ng epoxy ba. So, siguro silicone sealant, pwede na. Or, baka marine epoxy. Okay siya sa marine epoxy. No? Yan. So, silang natin yung loob. Tapos silang din natin to. Okay. So, magkakat lang ako ng pang sample. Ito na lang, magkakat ako nito. Para mahanap yung ano. So, cut tayo ng mga, para magkasing haba lang tayo nito. Mga yan. Cut lang tayo. So, bumili talaga ako nito, no, kasi yung ganito ko nasa bukid. So, bumili ako nito kasi napaka-convenient niya pag nagka-cut ng pipe. Mahal lang, mahal, pero pag ganyan na ginagamit natin, siguro multiple times, magandang investment niya. Excuse me, King. Ito mga kasalamat. Ano? Ayan. Kaya natin nandito para pakita ko sa inyo na. Ay! Switch na ako sa kabilang camera. Okay, so ito na. So ito yung idea ng Dutch bucket, no? Okay. So, again, sa hydroponics, mga kasalakot, is, ang concept lang talaga ng hydroponics is recirculating, or hydro means tubig, ponic, if di ako nagkakamali, growing. So, growing via water. So, ang pinaka main concept lang sa hydroponics is may tubig na may fertilizer or nutrients. Okay? Tubig na may nutrients. It doesn't matter kung paano mo siya didiskartehan. Maging creative kayo. Okay? But itong mga ginagawa natin is idea na yan ng maraming tao. Okay? Sa mga nauna pa, mga systems na ginagawa nila, ina-adapt lang natin, or in short, ginagaya natin. Bakit? Kasi working siya eh. And practical siya eh. Okay? But you can experiment on how you can flow water dun sa mga pananim nyo, no? And that depends kung anong klaseng pananim. Kung leafy ba siya, fruity, kung malaki, maliit. Okay? I'm not sure kung anong tawag dun sa mga halaman na kapag hina-harvest nyo, tumutubo lang ulit. Okay? So, tulad ng mga herbs. Okay? So, nasa inyo yan. And I think, maliban sa mga puno, na malalaki tulad yan, pwede hydroponics lahat. Root crops, pwede ding hydroponics yon. Okay, magiging creative lang tayo kung paano natin gagawin yung root crops. And actually, may nakita akong magandang example sa pagtatanim hydroponically na root crops. Hindi kasi wala kasi masyadong nagtatanim ng root crops sa hydroponics kasi nga, since lagi may running water, okay, baka masobrahan sa tubig, mabulok lang yung mga roots. And also, yung mga bunga na nasa roots. Okay, so ayan, ito yung idea ng Dutch bucket, no? So meron tayong Dutch bucket, meron tayong container, whatever container, kayo nang bahala sa container, timba, pero gusto ko to. Ayan. Okay, by the way, si Katanim may version nito, no? I think mabibili nyo kay Katanim. Hindi ko lang alam kung magkano. Okay, and similar lang din siya dito, baka mas mura yung sa kanya, hindi ko pa na-check eh. Ito lang kasi talagang pinakamadali kong makuha dito sa area namin, okay? Shout out kay Barato Trading sa pagpo-provide ng mga barato. Actually, di naman lahat barato, no? Meron ding sakto.
Yan, dapat tawag doon, Barato and Sakto Trading. Ayan. But anyway, doon ako namimili, no? Doon kami namimili ng partner ko. So, ito meron tayong bucket or container. So, ang gagawin lang is lalagyan na natin to ng media. So, when you say media, like coco peat, siguro ang gagamitin ko is coco cubes at saka coco peat. Halo na. So, pupunuin lang natin to. Okay. So, I think coco cubes gamitin ko kasi ano siya, madali punuin ang coco cubes dito. So, pero yung coco cubes natin, is atin din siyang i-sterilize. Excuse me. Hindi ko na siya pakukuluan. Siguro ibababad ko na lang siya sa hydrogen peroxide ng mga siguro overnight. Okay? So, ayan. Lagyan natin to ng coco peat. Tapos, pag napuno natin ng coco peat, lagyan natin yung halaman natin dyan. Okay? Direkta na yung halaman natin. Wala nang takip-takip to. Pwede nyo naman takpan para lang hindi siya lumutin. Pero, carry lang namang wala din. For example, ito. Tatakpan natin, no? Ayan. Tapos bubutasan nyo lang yung sakto sa halaman para may protection din sa ano. Which is I think yun yung gagawin ko. Ayan. May cover tayo dyan. Bubutasan ko lang dito para dyan yung puno ng halaman. Okay. Ang problem ko kasi kapag tatakpan ko siya, no, is baka di ko na ito matanggal. Kailangan ko ng ayun, nakasabit na siya ba sa halaman. So, baka hindi na lang. Kaya ko na lang siyang open. So, lagyan natin yung mga halaman dyan. And then, kailangan meron tayong supply ng tubig. So, anong mangyayari? Ito yung supply ng tubig natin. Isipin nyo ito yung supply ng tubig, no? So, you can watch other videos naman, guys, para malaman kung paano siya nag-work. Patatakbuhin natin yung tubig. Magdidrip lang yung tubig dito. Or may tagas ng tubig dyan. Pupunuin nyo lang hanggang dito. Kung nasan yung level ng tubig natin. Lalabas yung excess na tubig dito, pabalik sa reservoir natin or sa tangke. Okay? Or, papuntang other halaman o sa ibang halaman. Okay? So, mag-iwanan tayo ng mga 2 inch na tubig. Okay? Para merong laging moist itong ating Dutch bucket. Okay? Ayun, so yun lang yung concept talaga, no? And then, maghihilera lang tayo ng 10 or ayun sabi ko nga, siguro 8 pieces niyan per side. So, isa dito, ay 8 sa kabila, tapatan, parang window sila ba. Ayun, doon natin siya i-set up. Okay, para may demo tayo. Ito yung tatanim natin. So, we have cherry tomatoes here. Kahapon ko to sinow. And, hindi pa sila nag-germinate kasi ang germination nila is 5 days. Hopefully they are okay, no? Pero yung bunching onions natin wala pang nagpaparamdam. So medyo nangangamba ako baka ano yung seeds natin. Kasi sa hardware ko lang binili yung seeds eh. City Hardware, pero mukhang okay naman. Antay lang tayo. Ayan, so ganyan yung Dutch bucket. So ang kulang ko na lang talaga dito table. Okay, and more of these. So, magbubutas pa ako ng mga yan. Sisil ko pa. Then, plastada natin doon. Ang isa pang kulang pala is tangke. Reservoir. So, I think for now, ang gagamitin tangke natin is mga ganyan. So, siguro okay na yung 100 liters or 105 liters na ganyan. Ang iniisip ko lang kasi pag yan gagamitin ko masyadong mataas, dapat ang reservoir natin mas mababa sa table. Susukatin ko na lang. So yun, no, mga kasalamat. So ganyan lang. Dagdagan na lang natin yan. No need na pinturahan to. Okay, sana lang makakuha ko ng puro blue. Kasi parang ang unti na lang ng blue nila na ano eh. Okay, so siguro estimated na magiging cost of setup natin dito is 100 times sa styro pa lang is 99 pesos, no? So times natin ng 16, so nasa 1,600. For pipes, 83 pesos ang isa nito, ang isang 12. Kukonsume lang tayo ng mga siguro for plumbing 6. Mga 2 piraso.
Okay, at most. For plumbing. And kailangan din natin ng, for the drain, siguro kailangan natin ng at least 2 inch na PVC. I'm not sure kung magkano. Pero yung isa nito 83 eh. 83, 86. Yung chinek ko sa City Hardware. Siguro magiging isa pang gastos natin dito is yung table. Okay, so sa table naman, kung meron na kayong mapaglagyan, walang problema doon. Okay, ang gusto ko kasing lagyan nito is yung mga 3/4 na assembled lang. Lalagay ko doon. Assembled 3/4, which is 183 ang isang 12 feet ng 3/4. Okay, para mabilis lang ang ating pag-assemble ba. Ayun, and then reservoir. So, siguro nasa na din mga estimated mga 2,000 din siguro, more 2,500. Kompleto na setup 'yun. Okay, so I think that's good investment, no, kasi yung 2,500 na yan, isang beses mo lang naman ilalabas yan. Then makakapag-plant ka na ng mga crops na gusto mo. Not limited to one crop lang, no. Marami kayong matatanim dyan. So kung 16 to, and kung 16 na ganito ang bibiliin natin, pwede tayong mag-2 crop sa isang ganito, sa isang bucket. Okay, so meron kayong 32 crops sa isang hilerang space lang. Imagine niyo yun, sa isang hilerang space may 32 crops kayo na matatanim. O kung hindi nyo naman doblehin, hindi 16 crops, hindi na masama sa isang space. Kasi nakita nyo yung poste nito, itong poste na to at saka poste na yan, ililinya ko lang silang pag ano, no, ganyan. I-figure out ko lang muna yung maglilista lang muna ako kung ano yung kailangan ko sa table. Okay, so yun lang muna mga kasalakot, and maraming salamat.